Dala problema rin sa edukasyon ang hinaharap ng mga pribadong paaralan sa buong bansa na walang permit at hindi accredited ng DepEd. Ang bilang ng mga paaralan yan mahigit 3,000 na at ang mga nag-aaral dyan posibleng bumalik daw sa kinder. Saksi si Teko Campo ng GMA Davao. Mula kinder, first honor si Cybel Rose sa International Bible Baptist School o IBBS. Isang pribadong paaralan sa Ulas, Davao City. Pero na mabalitaan ni Levi kamakailan na hindi rehistrado sa DepEd ang eskwelahan ng kanyang anak. Siya na mismo ang dumulog sa DepEd. We do not have the National Bible Baptist School in Ulas. Yes sir, di man siya mas kailang kinder 1, kay grade 2 na daw siya. Kapoy na daw ka-art. Ang problema ni Levi, suliranin din ni Maricel. Ang panganay na nakasinyang si Dexter na grade 5 at bunsong si Joshua na grade 1 sa darating na pasukan, parehong mapipilitang bumalik sa kinder. Dito ko nasakitan og maayo kay pag abot ako dito. Wala nila ano kay DepEd permit magud ang lagi pangita. Ang paliwanag ng IBBS. It does not mean that hindi ma-qualified yung facilities and then we cannot teach the children. Ni-recognize yung kariton, no? Ito pa kaya, mga maliliit lang yan siya, pero talagang they are doing their best. Batid ng DepEd, tila mga kabuting nagsulputan sa buong Davao Region ang mga illegal private school o mga eskwelahan na walang permit, recognition o accreditation mula sa DepEd. They are operating out of sight. Marami sa kanila, we just come to know if there is already an information coming from our people. Ayon sa DepEd, hindi pa naman huli ang lahat para sa mga biktima ng mga illegal na paaralan. Philippine Validating Test must be administered doon sa mga estudyante ng mga schools na walang permit. Ang Alliance of Concerned Teachers hindi sang-ayon sa solusyon ng DepEd. Para i-require pa yung bata na mag-test, buong year nag-effort na siya para makapasa dun sa mga illegal na schools, wag naman. Sa mahigit 60,000 elementarya at high school sa Pilipinas, halos 16,000 ang mga pribadong paaralan. Obligasyon ng ahensya na tiyaking rehistrado ang lahat ng mga institusyong pang-edukasyon. Pero 25% o 3,000 paaralan sa buong bansa, wala pa ring permit, recognition o accreditation simula taong 2011 hanggang 2012. Sa ngayon, may 25 mga kolorum ang naipapasara sa National Capital Region pa lang. Hindi kailangan iasa lahat sa ating ahensya. Ang problema, kailangan pagtulong-tulungan natin. Sa tingin namin, hindi magandang sabihin na nahihirapan sila o wala silang enough power para i-monitor itong mga private. Kung hindi nila kaya ito, di sila na mismo ang magsabi na hindi nila kayang patupad yung kanilang mandate. Ako, si Teko Campo, ang inyong saksi.